Nasa linya ho natin si Brigadier General Noel A. Vestuir, ang commander po ng 802nd Infantry Brigade sa ilalim po ng ating 8th Infantry Division. Ano? Kaugnay ho dun sa pagkakatuklas na naman nito hong another na taguan ng armas ng mga rebeldeng New People's Army sa tulong na rin ng mga impormasyon na nanggaling ho mismo doon sa mga former rebels. Dahil ho sa patuloy na pakikipag-dialogo nitong ating mga tropa ng 802nd Brigade. Magandang umaga po sa inyo, General Vestuir. Nick Lipana Echevarri po, live na tayo dito sa ating Pulso at Balita sa DWWD Armed Forces Radio, Boses ng Kawal Pilipino. Sir? Magandang umaga Katropang Nick at ganun din sa lahat ng mga nanonood, nakikinig at taga-subaybay ng inyong programang Pulso at Balita. Yes sir, may panibago na naman na na-discover ang mga tropa na isa na namang arms kasi nitong New People's Army through dun ho sa mga information na ibinibigay sa inyo ng mga former rebels dyan po sa inyong area of responsibility. Yes, Katropang Nick, tuloy-tuloy ang pagkikipag-ugnayan ng ating mga tropa on the ground, particularly ang 14th Infantry Battalion sa nagko-cover sa southern part ng Leyte Island, kung saan yung mga bumaba nung nakaraang December as a result of our Wish Upon a Star project ay may mga nalalaman na mga baril na itinatago at yun ay pinuntahan ng ating tropa at hindi pa nalipat, nandoon pa yung baril na yun sa lugar kung saan ito itinatago doon sa Interland Barangays ng Sugod, Southern Leyte, Katropang Nick. So kumbaga parang doon sa nakitang taguan ng armas, isang ang nakita ko sa report isang isang Armalite at ilang subversibong dokumento Talagang mukhang pasimot na yung mga itinatagong armas nitong itong mga remnants pa ng IC Lebox diyan po sa inyong area Yes, Katropang Nick, kasi itong mga armas na to ay kumbaga parang excess firearms na nila, wala na silang nare-recruit para humawak nito. Hindi naman nila pwedeng dalhin kaya sini-safekeeping nila ito, tinatago para kung meron silang mare-recruit, yun yung papagamit So ayon nga sa salaysay ng mga bumaba ng mga kasama nila, wala na silang nare-recruit kaya yun, tinatago nila. At dati hindi natin ito nakikita, hindi natin nalalaman. Pero dahil sa magandang trato natin sa mga bumaba, tinutulungan, nakuha natin ang kanilang trust and confidence. Kaya ito ang naging resulta. Kaya tinuturo na nila yung mga armas kung saan ito nakatago, Katropang Nick. Anong estado ngayon, sir, sa inyong area? Kasi kahapon doon sa press con dito sa Camp Aguinaldo, ang isang ayan na-mention yan dito sa weekly media briefing ng ating nung spokesperson ng Armed Forces of the Philippines, Colonel Francel Margaret Padilla, yun nung na-discover yung mga imbakan ng armas na yan dyan sa inyong area of responsibility. And sabi nga nag-aantay na lang habang inaayos yung mga official documents para ideklara na talagang totally ay na-overcome na natin itong insurgency dito against dito sa mga rebeldeng New People's Army. Sa inyong area, sir, kumusta ho ang estado ngayon nito mga aktibong natitira o remnants ng New People's Army? Kung titingnan natin sa pangkalahatan, Katropang Nick, mahaba-habang panahon na rin na wala silang nagawang mga violent activities. Hindi na sila talaga nararamdaman ng ating mga kababayan dito. Okay. So, ating mga kababayan, nafe-feel nila na peaceful ang area dahil hindi na nila nararamdaman sa mga natitira pang armado, particularly dito sa area namin, sa 802nd Brigade. Yung Leyte Island, yung tatlong provinces dito sa Leyte, pati ang Biliran, at pati sa southern part ng Samar provinces sa Katropang Nick. So, pagkamat ganun ang kasalukuyang kalagayan ng peace and order dito or yung insurgency sa ating lugar,
habang may natitira pang mga remnants, hindi tayo pwedeng maging kampante, no? Mhm. Kailangan natin sila ay monitor, subaybayan, pigilan na makapag-recruit para lumaki uli, at Mhm. tuloy-tuloy yung ating mga ginagawa na hikayatin silang bumaba, no? Para iwanan na talaga ang armadong pakikibaka at maubos na itong mga armado, no? Kasi kung habang nandyan sila, eh, kahit nakukunti sila, Oo. ipon-ipon sila nito ay pwede pang gumawa ng mga violent activities, no? Na like yung magtapunan lang ng granada yung mga detachment natin, Mm. paputukan lang yung detachment natin, Para mga hit and run lang. hit and run lang, Oo. yung iba pa nilang mga gawain, i-threaten yung mga kababayan natin doon sa lugar na nag-withdraw na ng support sa kanila, Mm. at iba pang mga pwede nilang gagawin, no? Sa Mm. ngayon, wala tayong namomonitor na ginagawa nila ito kasi patago nga sila ng patago doon sa patuloy naman nating paghahanap at Mm. pagtutugi sa kanila. Mhm. Gano'n pa man, tinutuloy natin na i-maintain, no, na magiging ganun ka-peaceful ang lugar, at lalo pa natin pinapalakas ang ating mga mekanismo sa ground para talagang mamonitor natin sila, inikayat natin sila, at pinaparating natin ang mensahe na gusto natin silang tulungan as long as iwanan lang nila ang kanilang armadong pakikibaka. Mm. And yun ang objective natin, no, na mapababa na sila para wala na talagang gulo. Oho. Wala na tayong Mm. babantayan Mm. dahil wala nang kalaban. Mhm. Yun yung gusto natin, at ngayon may natitira pa na bagamat yung nga sinasabi natin na hindi na nararamdaman, Mhm. ay patuloy pa rin nating sinusubaybayan, Katropang Nick. So ibig sabihin wala na silang hindi na sila capable talaga na maglunsad ng mga yung mga major atrocities, ano, yung na-mention niyo kanina, yung mga gano'n na lang, yung mga pangaharas na lang, ano, katulad ng yun nga, parang naghi-hit and run na lang sila. Yes, Katropang Nick, yun ang nangyayari ngayon, no? Mm. Wala silang nagagawa, at Mhm. ang assessment natin dyan is dahil nahirapan silang bumuo ng ganun kalakas na grupo, Mm. kulang na rin ng mga bala nila, wala ng mga suporta ang masa sa kanila. Ganun pa man, no, hindi pa rin tayo nagiging kampante, patuloy pa rin natin silang sinubaybayan, minomonitor, upang kung meron man silang pinaplano, ay mapipigilan natin para masecure natin, no, ang mga kababayan natin at ang mga Mm. communities dito sa lugar nating nasasakupan, Katropang Nick. At saka malaki na nga rin ang naging progreso, no, kasi nung mga nagdaang panahon na nagpadala diyan ng mga karagdagang batalyon po sa area ng 8 Infantry Division para yung sinasabi nila last bastion nga nitong mga remnants ng New People sa army. Ngayon na pagka matanda ko, yung ibang like 42nd IB yata yun, yung from 8th ID ay bumalik na dito sa 9th ID. So tandaan na talagang mabuti na ang peace and security dyan po sa area. Medyo nakontrol na ng mga tropa natin, no, Mm. ang mga area sa Katropang Nick. Kaya yun, siguro may mga pangangailangan din ng presensya ng tropa ng 9th Infantry Division doon sa Bicol. Oo. Nagpasya, no, ang liderato natin dyan sa AFP na ibalik doon yung 42nd IB sa kanilang mother unit, no, yung 9th Infantry Division sa Katropang So Nick. yung mga panakanaka na harassment, sir, parang ano na lang yan, parang nagpaparamdam na lang, o pretending na malakas pa sila, or nagpaparamdam na, oy, teka, nandito pa kami, parang gano'n na lang. Wala nga sila dito sa area namin, wala nga ganun, no, for the Wala na. past maybe more than 2 years, no. Mhm. Ayun ang sinasabi natin ay pwede pa nilang gagawin yon, pero Aha. yun nga, wala nang nangyayaring ganyan dahil nga siguro dahil sa tingin natin ay nahirapan silang mag-consolidate, Mm. bumuo, dahil ang sa kasalukuyang status nila, no, sa tansya namin ay nagtatago, nag-i-evade doon sa mga tropa nating patuloy, no, na tumutugis sa kanila dyan sa kabundukan, sa tropang Nick. So ngayon, patuloy ang inyong pakikipag-ugnayan pa rin dun ho sa mga former rebels na andyan na, ano, sa inyong poder, para just in case, ano, yung mga natitira pa, yung mga maliit ho na grupo na mga puta-putakin na lang, kumbaga watak-watak na rin, tuluyan ho na kumbaga mahikayat natin, ano, sa pamamagitan ho nila, at kaya yung ilang pang mga weapons or na kanila hong na nakatago na meron silang kaalaman, maibigay ho sa inyo ang impormasyon or mahikayot itong mga remnants pa.
Tama po yan, Katropang Nick, no? Dahil nga na-recognize natin ang kahalagahan nitong mga former rebels, no, na nandito na sa atin ngayon, kampi na natin. Mas alam nila ang lugar, ang pasikot-sikot doon sa area, lalong-lalo na sa mga kabundukan. Kilala na rin nila yung mga tao doon na sa mga barangay na pwedeng magiging tulay, no, ng NPA na kinukontak. Kaya yun, no, binibigyan natin ng importansya yan, no, at sa ngayon, kaya nagiging matagumpay tayo dito sa ibang mga hakbangin natin na kaugnay niyan. Dahil nga, mas marami na ngayon ang NPA na nandito sa atin, yung bumaba na, yung iniwan ng armadong pakikibaka, kisa sa natitira pa doong nagtatago sa kabundukan. Oo. So, kung mapapansin nyo, Katropang Nick, no, dati ay natatakot ito silang sabihin kung saan nakatago itong mga armas na kanilang tinatago din sa lugar. Ngayon, medyo hindi naman natin sinasabing hindi sila natatakot dahil yun talaga ang patakaran nila, no, na nagtaksil ka sa kilusan, mabigat ang kaparusahan yan. Pero dahil nga mas marami na sila dito, mas may persa sila, no, na at yun nga, nakikiisa na talaga sila sa atin dahil sila ay naniniwala na hindi magtatagumpay ang armadong pakikibaka. So kaya nga sila ay nakikisa na sa atin, tinutulungan tayo, hinihikayat ang kanilang mga kasamahang naiwan pa doon na bumaba na para samahan na rin sila, Katropang Nick. And of course, indikasyon yan, na talagang kumbaga nakuha na natin yung kanilang simpatya, yung kanilang tiwala. And isa pa, yung testamento na kumbaga yun yung kanilang patuloy na commitment na tumulong dito sa ating gobyerno, sa ating Armed Forces of the Philippines na makamito yung pangmatagalang kapayapaan and kaunlaran diyan po sa mga komunidad. Tama po yan, Katropang Nick, no? Dahil nga, kaya na sinasabi natin, mas kabisado nila yung lugar at napadali yung trabaho natin dahil kasama na natin sila. So nakuha natin ang kanilang kalooban dahil talaga namang tinutulungan natin, no? And when we say natin, pati na doon yung mga stakeholders natin dito, no, particular yung mga local chief executives natin sa mga bayan, no, na ating nasasakupan, yung mga mayors na kung saan presidente nila sa kanilang lugar, itong mga nagiging NPA, talagang tinutulungan sila, Katropang Nick, no? Pati yung kanilang pamilya. So, napapakita natin na mas maganda ang kanilang magiging kalagayan pag nandito sila sa baba, sa mainstream ng ating society, kumpara sa patuloy silang nagtatago doon sa kabundukan, papanganib ang kanilang buhay. At yun nga, no, nahirapan na rin silang kumonekta sa mga barangays o sa mga komunidad na dating masa nila dahil ang taong bayan na mismo ang umaayaw sa kanila, no? Yung gusto natin na maging inhospitable, no, ang ating mga communities ay naramdaman natin na nangyayari na sa ground, Katropang Nick. Yun ay nangyayari hindi dahil sa amin kundi sa masasabi nating pagkakaisa, no, ng lahat ng mga elemento ng ating local task force LCAC sa municipal level hanggang sa barangay level, Katropang Nick. At saka maganda yung naging resulta, no, nung inyong naging kampanya kung saan ang ayun nga na-target ninyo itong mga former rebels na yun nga yung sumuko na and plus yung mga families and relatives nung pong mga active remnants pa ng New People's Army. Malaki na itulong nun dun ho sa talagang tuluyang paghina nito hong pagbagsak ng mga kaliwa dyan po sa inyong area, no? Tama po yan, Katropang Nick, no? Dahil siyempre sa ating mga Pilipino, mahalaga ang pamilya, no, sa ating lahat. Kaya tayo nagpakahirap, nagtatrabaho, nagtitiis para hindi sa ating sarili kundi sa ating pamilya. So ang kanilang pamilya, ang kanilang naiwan, no? Siyempre nami-miss din nila yan. May mga problema doon na hindi sila man lang makakatulong. At ngayon na sila ay may problema, walang ibang pwedeng malalapitan, walang ibang tutulong sa kanila kundi ang kanilang pamilya at ang kanilang mga mahal sa buhay. Na yun, tinutulungan ng ating local task force LCAC dito, Katropang Nick, kaya nagiging
kakampi na rin natin, kasama na rin natin Yun. para sila ay kumbinsihin na bumaba dito sa mainstream ng ating society, katropang. Yes, sir. Sir, matanong ko lang, ang Matuginaw ba is parte ng inyong AOR? Nasa Nasa kabila. Samar Province yan, katropang Nick, hindi na siya parte ng Labas aming na. katropang. I see. Okay. Ngayon po, buwan na naman po ng Pebrero. So, buwan ng mga puso. Ano bang, alam ko kayo, bawat ganitong mga mahalagang okasyon, lagi kayo may mga nakahanda ho ng mga programa, lalo na dito sa ating mga former rebels and sa kanilang mga families. Ngayon ba, may balak ko na naman na bagong pakulo ang atin hong 802nd Brigade para sa nalalapit na February 14? Yes, katropang Nick, no? Toli, hindi lang siya sa February 14, kundi sa buong buwan ng Pebrero. Kaya nga Month-long. sinabi mo, ang buwan ng Pebrero ay buwan ng mga puso, buwan ng pagmamahal, no? So, meron kaming project na inilunsad na naman, no? Yung Love Will Lead You Back. Yun yung pamagat ng title namin. Talaga, Kasi ang kanta ng kanta na Love Will Lead You Back, na ang layunin nito ay sa pamamagitan ng pagmamahal sa pamilya, ay hikayatin natin uli yung mga natitira pang NPA dito sa area natin, no, na bumaba, kung mahal nila ang kanilang pamilya, no. So, yun, no, may mga i-showcase natin kasi nung nakaraang taon, marami tayong bumaba, no, na NPA, merong couple, mag-asawa. Merong yung asawa niya nandito ay nananawagan at tinugunan din yung panawagan. At yun ay dahil sa pagmamahal sa pamilya ay bumaba sila. So, yun yung, dahil kasi gaya natin binibigyan ng halaga itong pagmamahal. Kasi galit ang tinanim sa puso nila, di ba? Yung bakit sila nagiging PA. Maraming mga issues sa gobyerno. Maraming mga, kaya sila nagagalit, na-radicalize, na mundok, umawak ng armas. So tanggalin natin yung galit na yan, katropang Nick. At ang palitan ng pagmamahal. At ang pinaka-the best na pagmamahal dyan, kundi ang pagmamahal ng pamilya na siyang tutulong sa kanila, siyang kukup sa kanila at sila ay bumaba. So hopefully, no, yung magiging successful din itong ating programang ito. At abangan nyo, may mga ipopost kaming mga success story, no, na kung saan sa pamamagitan ng pagmamahal sa pamilya, merong mga bumababa. So gusto namin ipakita yon para ma-realize ng mga naiwan pa doon sa loob, no, na walang puwang ang galit, no, at hindi sila magtatagumpay sa pamamagitan ng armadong pakikibaka. Silang pamilya dito sa baba na pwedeng babalikan at handa silang tanggapin. Mahal pa rin sila ng kanilang pamilya, katropang Nick. So parang ano yan, parang continuation yan ng Wish Upon a Star. Yes, katropang Nick, itinaon lang natin ito dahil buwan ng mga puso, di ba? Kagaya ngayon, ilang ano na lang, no? Ilang araw na lang ay Valentine's Day. Pero ikaw dyan, meron ka rin iniisip, anong gagawin mo sa Valentine's Day? Sila bagamat nandun sa kabundukan, sila bagamat nandito sa ano yung pamilya nila ay malayo sa kanila, may iniisip din niya na gagawin. Para may pakita, may paramdam ang kanilang pagmamahal. So paano mo maipaparamdam yan kung nandun sa kabundukan? Paano mo mapapakita, mapapatunayan, o paparamdam sa iyong mahal na siya ay minamahal mo kung ikaw ay malayo? So dapat bumaba ka. At bibigyan natin sila ng pagkakataong bumaba, tulungan pa natin sila para ma-celebrate ang buwan ng mga puso, katropang Nick. Yung parang napakasarap ng inyong programa. So ibig sabihin ito, month-long activity ito, ano? Itong February, ano? Yes, katropang Nick, kahit ang hindi naman siya sa February, kung may Dire-diretso. bumaba pa rin dahil sa pagmamahal, Correct, okay pa rin yan, katropang Nick. So, binibigyan lang natin ng emphasis ito. Kasi February nga is itong February, diba? itong February 14, ano? Kahit na March na, April na, diretso pa rin. bumaba sila dahil mahal nila pamilya nila, okay pa rin yan, katropang Nick. Dahil ang pagmamahal, walang expiration, ano? Walang expiration yan, katropang Nick. Talaga Tama naman. kayo. Sir, thank you very much sa oras uli na pagtanggap po ninyo dito sa aming tawag para maging bahagi po kayo ng ating pulso at balita and maipalaganap po natin ang mga activities, mga accomplishment ng inyo pong 802nd Brigade. Baka po meron kayong mga gustong idagdag pa. Yes, katropang Nick, no? Papasalamat na lang ako sa palagi niyong pag-iimbita sa atin dito. Nagsuki na tayo ng inyong programa.
At sa pamamagitan niya, no, ay naiparating natin sa mga kababayan natin dito, sa mga nanonood, sumusubaybay, no, na ito yung mga ginagawa natin at yung mga sumusuporta sa mga ginagawa natin, no, napapanood nyo naman doon sa aming official Facebook page, no, ng 82nd Brigade. At yun, salamat sa inyong mga pagsuporta, hindi nyo namamalayan yan, no? Yung simpleng pag-share, pagla-like nyo sa mga pinopost namin kaugnay nito sa aming mga programa ay nakakatulong, no? Dahil na-spread natin ng mensahe, nakakarating doon sa kung sino dapat ang ating mga target audience. At yun ang mga naging dahilan, no, kung bakit yun, kagaya nung nakaraan ay may mga bumaba dahil narinig nilang mensahe at panawagan ng kanilang mga kaanak na nandito. So, Katropang Nick, no, again, no, maraming salamat sa pagkakataong ito and sana hindi kayo magsasawa na imbitahin kami. Kape? Yun. Anytime, sir. Basta't meron ho mga mahalagang kaganapan dyan po sa ito, 2nd Brigade. Lagi ho, hindi tayo binibigo ng kanilang butihing Brigade Commander, 802nd Brigade Brigadier General Noel A. Bestuir. Thank you very much, sir. And lagi po kayong mag-iingat. Alam ko, malapit na rin ang birthday ni sir, no? Di ba? February ka, sir, di ba? October pa, October. Tagal-tagal pa. October pala. Sige. Maraming salamat, sir. Narinig ko yung kape, kaya nawala ako sa sarili. Napaaga yung birthday mo, sir. Yan, si Brigadier General Noel A. Bestuir, ang commander po ng ating 802nd Brigade. Sa ilalim yan ng 8th Infantry Division ng ating pong Philippine Army. Babalik po kami na ron, Angeles, para sa uling bahagi ng ating pulso at balita. And again, at 7:45, yatid namin sa inyo ang amin ng ikalawang kamada ng mga balita dahil at exactly 8 o'clock, papasok ko ang ating voices from the frontline ng atin hong NTFL-CAC sa pamamagitan niyan na ating mga katropang sina Rosie Spencer at katropang yan. Sandali po lamang, meron kaming mga obligasyon pa. Alamin ang mga mainit na balita mula sa ating Armed Forces. Tumutok sa 1134 kHz AM sa inyong mga radyo at manood online. I-like at i-share ang AFP Radio DWWD Facebook page.